When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can. Surrender to you. Take me in your arms and hold me. With your love, find my rest and I can see you lead me. You make me hope again. Your love is all I ever need. Hi guys, it's Life Love Diaries again, and welcome to our new episode entitled Paubaya. Dear Life Love, itago mo na lang ako sa pangalang Michelle at kasalukuyang OFW dito sa bansang disyerto. At ito ang kwento ko. 19 years old pa lang ako, Life Love, nang ako'y mabuntis, at yun ang naging dahilan para maaga akong nag-asawa. Matanda sa akin ng 5 years ang aking naging asawa, Life Love. Mabait, responsable, at mahal na mahal ako. Tutol man ang kanyang pamilya, Life Love, pero pinaglaban niya pa rin ako at kami ay nagpakasal. Naging dependent ako sa kanya, Life Love, at dahil may trabaho na rin at stable, wala akong naging problema. Ngunit sa kasawiang palad, Life Love, after 2 years ng aming pagsasama, isang dagok ang dumating sa aming buhay. Naaksidente ang aking asawa, Life Love, at sumakabilang buhay, at nabalo ako sa edad na 22. Masakit man, Life Love, pero kinailangan kong maging strong para sa dalawa naming anak. Ang kunting kabuhayan na naiwan ng aking asawa, Life Love, ay aking pinagtiyagaang palaguin. Ngunit dahil sa wala akong experience, nawala rin lahat. Naging malayo din ang loob ng aking biyenan sa akin, at sinisisi ako sa pagkamatay ng kanilang anak. Kaya mas minabuti kong umuwi na lang sa aming bahay kasama yung aking mga anak. At dahil sa hirap ng buhay, minabuti kong mag-apply sa abroad, Life Love, para maigapang ko at mabigyan ng magandang buhay ang aking dalawang anak. Kahit anong trabaho na lang, Life Love, ang aking in-applyan, basta't makapag-abroad lang. At salamat naman at natanggap ako at nagtrabaho sa isang ospital bilang isang cleaner. Kahit mahirap man ang trabaho, Life Love, at lagi kaming puyat dahil minsan panggabi ako at saka laging 12 hours ang aking trabaho, pero tiniis ko yung, Life Love, para lang makapagpadala ako para sa aking mga anak. Hindi man kalakihan ang sahod, Life Love, pero nakapag-ipon ako at unti-unting nakapagpatayo ng munting bahay sa tabi ng bahay ng mga magulang ko, para pag umuwi ako, may sarili na rin kaming bahay. Minsan, Life Love, in-invite kami sa isang birthday party ng isang kaibigan namin, kung saan una kong nakilala si
Colin, isa siyang Greek life lab. Ngunit naagaw talaga ang pansin ko ni Colin life lab. Hindi naman siya katangkaran, maputi, neat, at syempre gwapo. Sa umpisa, tinago ko lang yung aking admiration life lab. Kasi ato nga ba ako? Isa akong balo at may 2 anak. Samantala si Colin ay single life lab. Tuksuhan lang ang naging umpisa ng lahat life lab hanggang sa lumapit si Colin sa akin at makipag-usap na rin. Hiningi yung number ko at nakipagtawagan at nakipag-text na rin sa akin. Nung nagsimula siyang manligaw life lab, minabuti kong i-reject siya. Then sabi niya, "So what? Wala ka namang asawa." Sabi niya ganun sa akin. At sabi niya, mahal daw niya ako. Pinilit ko mang pigilan ang nararamdaman ko para kay Colin life lab. Ngunit, dumating din yung time na bumigay ako at inamin ko rin sa kanya na mahal ko siya. After a week noon life lab, nag-propose siya at nagpakasal kami civil sa court. At naging witness yung aking mga kaibigan at mga katrabaho. Sabi nga nila life lab, love is sweeter on the second time around. Binigyan ko ulit ng pagkakataon ng puso ko na magmahal at yun ay kay Colin na. Ipinaalam ko rin life lab sa aking pamilya ang naging pagpapakasal ko dito sa ibang bansa at wala namang naging problema. After a year life lab, dinala ko siya sa Pilipinas, nagbakasyon para ma-meet yung aking pamilya. Nagstay kami doon ng 2 months. After that, bumalik na din kami para magtrabaho ulit. Kumuha kami ng isang apartment life lab at yung isang kwarto ay pinaupahan namin sa aking best friend na dito ko na rin nakilala at naging close. I never expected life lab na yung best friend ko mismo ay aahasin ako. At habang nasa trabaho naman ako, sila naman ng aking asawa ang nagsasama sa kabilang kwarto. May napapansin na rin ako, life lab, sa mga panahon na yun. Pero, nag-trust kasi ako sa kaibigan ko at pati na rin sa asawa ko. Ngunit isang araw, tama yung sabi nila, walang lihim na di mabubunyag. Bumalik ako para kunin yung bagay na nakalimutan ko. And at that time, nahuli ko sila sa akto. Parang napako ako life lab sa aking kinatatayuan at that time. Nanginginig ako at hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko. Namanhid sa sobrang galit. Hindi ko alam life lab. Pero at that time, parang gusto kong pumatay ng tao. Kung shock ako life lab, na-shock din sila. Saka, binigyan ko ng mag-asawang sampal yung best friend ko, pati na rin yung asawa ko. Gustuhin kong umiyak life lab, hindi ko magawa. Tiniis ko yung sobrang sakit na nararamdaman ko. Nakaluhod yung best friend ko, iyak ng iyak life lab. At nagsasabi pang buntis daw siya. Nag-file ako ng leave, tumawag sa aking supervisor ng araw na yun life lab at hinarap ko silang dalawa
Kung tutuusin, pwede ko silang isumbong sa pulis at pwede silang makulong. At dahil buntis nga yung best friend ko, isinaalang-alang ko na lang yung bata. At nag-decide akong makipag-divorce sa asawa ko, Life Lab, at tuluyang ipaubaya sa best friend ko. I would rather lose my husband than stay with him na alam ko sa sarili kong hahantingin ako ng pangangaliwaan niya. Matapos ang divorce, Life Lab, minabuti kong mag-move on at magpalayo-layo. At hanggat maari, ayokong mag-cross ulit ang landas naming tatlo. Sa ngayon, Life Love, 2 years na yung nakakaraan nang mag-divorce kami. Kung tatanungin mo ako, okay na ako, nakapag-move on na rin. At nasa focus na lang yung aking pamilya at yung aking 2 anak. Yung ex ko naman, Life Love, at yung best friend ko, ilang months lang din naman silang nagsama dahil nagkaroon na naman ng ibang babae yung ex ko. Nagkaanak man sila, Life Lab, pero hindi rin tumagal. At sinasabi ko naman na it's a blessing in disguise na nakipag-divorce ako. Hanggang dito na lamang, Life Lab. Nagmamahal, Michelle. Thank you very much, Michelle, for sharing your story with us. Sabi nga nila, everything happens for a reason. Minsan, akala natin yung totoong taong natagpuan natin ay siya na yung magiging forever natin. Ngunit, minsan, yung maling akala ang nangyayari. Pero hanga pa rin ako sa'yo, Michelle, na imbis na mag-hang on ka doon sa ex mo, pinaubaya mo siya. Which is, it turns out to be the right decision kasi dahil doon, nalaman mo ang tunay niyang ugali or pagkatao. Ayan, isa na naman pong kwento ang ating natunghayan, guys. At dahil wala na tayong oras, ako'y magpapaalam na, guys. And thank you for watching, or rather I would say listening sa ating kwento today. At hope nakapulutan po ng aral. So it's time for me to say goodbye again, guys. See you again on our next episode of Life, Love,